Nag-free dive sa napakaraming sardines, nag-rope swing sa Kawasan Falls, nag-whale watching sa Oslo, napawaw sa crystal clear water sa Sumilon Island, at napawaw sa mala-enchanted beauty ng Tumalog Falls. So, iilan lang yan sa highlight na ika-second and third day namin dito sa Cebu. Sobrang aga nga namin umalis sa Cebu City papunta ng Mualbual. At nag-stop over muna kami dito sa Carcar City para mag-breakfast. So, dito natikman namin yung lechon nila. Okay lang, medyo maalat lang yung sabaw niya or yung katas niya. Mas masarap pa din yung una namin natikman, which is yung lechon sa CNT. Dito, nag-travel na kami papunta ng Mualbual. Almost 3 hours din yung biniyahe namin papunta dito. So, ika-second day na nga pala namin dito sa Cebu. May kasama na kaming joiner dito, na si Sir Francis, na taga Iloilo din. Dito, kumuha kami ni Viran ng separate water activity. Kasi nga mag-free dive kami, so hindi siya kasali sa itinerary namin. Pero yung activity na gagawin ng mga anak namin at yung joiner, pasok dun sa itinerary na inavail namin. So, nagbayad kami ulit dito kasi nga hindi siya pasok sa itinerary namin. So, dito nag-aura-aura lang tayo sa mermaid statue. Syempre, ito talaga yung goal natin. Medyo wrong timing na kasi sobrang lakas ng current nung oras na yan. Medyo nahihirapan na kami sumisid kasi syempre hindi pa naman tayo expert, newbie pala kami dito ni Vira. Kaya kung napapansin nyo, may tumutulak sa amin dito pababa. So maraming magagandang corals yung nakita namin. At grabe, ang dami din namin nakitang sardines. At nakapag-video din kami dito sa Sea Turtle. At sobrang na-enjoy talaga namin yung nag-i-experience namin dito. Yeah, thank you so much Mualbual Underwater Adventure. Napakaswabing experience kahit na medyo na-pressure ako kay kuya. Ito yung mga next clip, ito yung mga nag-i-experience ng mga bata. Pareho sa amin, nag-sardines run din sila. At nanood din ng Sea Turtle. Then after namin sa Mualbual, dumiretso kami dito sa Badian para mag-lunch muna kasi yung next activity namin ay yung canyoneering. So kailangan muna namin kumain para may energy tayo. Kasi dito, uubusin niya talaga yung energy mo. So shoutout nga pala sa Kilis Canyoneering Services. So yung canyoneering, optional lang siya. Hindi siya kasama sa binayaran naming itinerary. So yung total package ng binayaran namin each ay 2,100. Sama na dyan yung tour guide, canyoneering experience, Kawasan Falls, safety gears, at yung free lunch namin kanina. So dito, optional lang kung mag-zipline ka, papunta dun sa start ng canyoneering. Syempre, magbabayad ka ulit dito. Or kung gusto mo naman makapag-warm up, maglalakad ka ng mga almost 30 minutes. Kaya make sure nyo kung pupunta kayo dito, naka-ready yung buong katawan nyo, wala kayong nararamdaman na kahit anong sakit, wala kayong high blood or asthma kasi talagang susubukin yung endurance mo dito. So, after ng malayong paglalakbay, sobrang worth it naman kasi sobrang ganda ng tubig. As in, mapapawaw ka talaga. Yung mga rock formation dito sa entrance, grabe. Para kang nasa paraiso. At tignan nyo naman kung gaano katapang yung pamangkin ko. 5 meters lang naman yan, pero sobrang tapang yan tumalon dyan. Mukha lang siya hindi malalim dito sa video, pero kapag nandun ka na, dadalawang isip ka kung tatalon ka pa ba o hindi. Pero syempre, tatalunin natin yan. Para ano pat hindi natin may experience yung mga ganito, diba? Actually, ito talaga yung pinunta ko dito sa Cebu, yung may experience yung canyoneering. Gusto ko kasi yung mga ganito-ganito, yung mga adventure. Sobrang thankful din kami sa mga naging tour guide namin. Kasi lahat ata pinatry nila sa amin. At ingat na ingat talaga sila na hindi kami madudulas, ha? Mga friendly din sila at hindi ka maboboring. Dito nga may pinasukan pa kaming cave. At syempre, tatalon tayo ulit dito sa 10 meters cliff. Grabe, nakakalula. Hindi ko alam kung saan ako humugot na lakas na loob dyan. Pero syempre, kung ayaw mo naman tumalon sa ganung kataas na part, pwede ka naman mag-shortcut dito. So yun nga, kahit anong pilit namin, ayaw tumalon ni Vira. At syempre, dito hindi ko atrasan ng rope swing. Kailangan ma-experience ko din to. Sabi mo din naman na sobrang worth it yung pagpunta mo dito kasi ito ba naman yung mawi-witness mo, ha? Sobrang na-amaze nga kami dito ni Vira kasi tingnan mo, sobrang perfect combination ng rainbow at falls. At dito nga sa likod namin, ito na yung malaking Kawasan Falls. Sobrang relaxing ng tubig kahit na malamig siya. Parang ang sarap niyang inumin, charis. So big shoutout nga pala ulit sa mga naging tour guide namin nung araw na yun. So thank you so much sa napakagandang experience. So dito na kami sa Oslob, nagpalipas ng gabi. Lahat ng mga gamit namin doon sa Cebu City, dinala na din namin. Kasi nga lumipat kami dito kasi pagka kinabukasan, maaga pa kami. So ito na nga yung third day namin dito sa Cebu. So yung first activity namin ngayon ay yung whale shark watching. Sobrang inagahan talaga namin yung pagpunta dito. Parang mga 4 o'clock nandito na kami. Kasi sobrang haba nga daw ng pila dito. So dito nga kami talaga yung first batch. Siguro mga around 6 a.m. na to. Grabe, sobrang daming bangka. Buti na nga lang hindi masyadong mainit ng oras na yan kasi pinagbawalan nga kami gumamit ng sunblock. At tignan nyo naman yung naging experience namin sa whale shark. Sobrang lapit niya sa amin. Grabe, sobrang nakaka-amaze kasi first time na namin makakita ng ganito sa personal. So, optional lang din kung mag-rent kayo sa kanila ng GoPro. Mga nasa 500 ata yung ni-rent namin. Worth it naman kasi sobrang ganda ng mga kuha namin dito. Then after namin mag-whale watching, nag-breakfast muna kami dito sa malapit na karinderya. Then after namin mag-lunch, sumakay kami ulit dito ng bangka. Papunta naman kami dito sa Sumilon Island. Grabe, sobrang color blue ng tubig dito. Medyo nagtagal nga kami dito kasi sobrang na-enjoy ng mga bata mag-swimming. May mga part nga lang na medyo malalim. So talagang sinulit talaga namin yung bawat oras namin dito.
dito. Then after namin sa Sumilon Island, diretso naman kami sa Tumalog Falls. So sumakay lang kami dito na motor, tag-isa kami niyan. At grabe, isang paraiso na naman yung nakita namin dito. Tignan nyo naman, sobrang ganda niya. Napaka-relaxing ng tubig. Hindi kami masyado nagtagal dito sa Tumalog Falls kasi babalik pa kami ng Cebu City. So after nga namin sa Tumalog Falls, nag-lunch muna kami dito kasi almost 3 hours din yung bibiyahe namin pabalik ng Cebu City. So ayun na din yung last na pupuntahan namin. Noong una nagpaplano pa yung joiner namin na dumaan sa Simala Church. Kaso nag-change mind siya, diretso na daw kami umuwi. Binalik nga kami ulit dito ni Kuya Elmer sa Grand Emelia Hotel. Thank you Kuya sa pagsama sa amin sa 3 araw namin dito sa Cebu. So ito nga pala yung kanila FB page, Cebu Bohol Package Tour Services. So ito na nga yung last night namin dito sa Cebu. Sinulit na namin, gumala kami dito sa City Times Square. Nanap pa nga namin dito yung Upside Down World. Kaso sabi ni Kuya, matagal na doon nagsara to. So nag-dinner na lang kami dito sa kabila. So yun lang guys, thank you for watching. Ingat po kayong lahat.